okay, yung board exam question ko, yung talagang complete story ng pag-take ko ng board exam. Hindi naman talaga ako katalinuhan na estudyante. Oo, syusyunga-syunga din talaga ako. Kasi, nung time na nag-aaral ako, mahirap sa akin kasi ang school ko, Manila, tapos taga Cavite ako. Ngayon, ang nangyayari, hindi naman ako kabobohan. Ang nangyayari kasi, mabarkada ako. Pagdating ng Sabado, Biyernes, uwi na ako dito, dala yung mga labahin ko. Pagdating ng Sabado, Linggo, lasing na ako. Kakainom ng alak, kakagala, kagaganyan. Pagdating ng Lunes, puyat na ako. Nasisira yung biological chemical sa pag-aaral. Kasi pupunta ako ng Lunes, lasing. Pagdating ko ng dorm, tulog lang ako. Hindi ako nakakapasok. Kaya, si bakla ay si bagsak. Si bagsak talaga. Kasi, mami, biruin mo, final exam, lasing ako. Ganun talaga, hindi ko nga maano, tangina dentistry to, tapos, ako si lasinggera, si pasok. Walang inaral-aral, lasing pa. Kaya hindi ako lagi akong bumabagsak. Totoo naman. Totoo talaga to. Ngayon, anong nangyari? Nagkaroon ako ng jowa that time na pinush akong makatapos. O, sige na, tapusin mo na yung ano mo para, maging dentista ka na, keme. Okay naman yung kinahinatnan nung nagbunga naman yung ex ko ng time na yun. First, nung nakagraduate na ako, nakagraduate ako 2017. Graduate ng dentistry. We are already doctors. Pag graduate ka na pala ng Doctor of Dental Medicine, doctor na ang tawag sa'yo. Pero you are not licensed to practice. Doktor ka lang. Dr. Michael Angelus Bugayong. Pero hindi ka pa pwede mag-practice kasi hindi ka pa nagbo-board exam. So, first take ko ng board exam. Nag-review ako. Hindi first take. Review muna. Review. Nag-review ako sa Lung Center of the Philippines. Actually, talagang bonggang-bongga nga yun. Pinangarap ko talagang makagraduate. Kasi, kada year, nung nasa college ako, ang tagal ko nag-aral, lagi na lang ang class picture. Di ba taon-taon may mga class picture? Picture na. Hindi ko maranasan yung graduation pic. Inihintay ko yun. Sabi, kailan ba tayo mag-grad pic? Putang ina, tagal-tagal ko na dito sa UE. Puro na lang ako grad pic. Hindi ko maranasan yung, class pic. Hindi ko naman maranasan yung grad pic. Kaya, malaking bagay talaga sa akin yung nag-a-apply ka na sa PRC para kukuha ka ng exam, di ba? Ganyan eh. Bibigyan ka ng NOA. Ano yung NOA? Notary of Attendance. Parang gano'n. No. Basta kailangan may NOA ka bago ka mag board exam. Yun yung i-apply mo. Maraming discussion yun kasi notice of admission. Talino nito ni Bia. Putang ina. Notice of admission. Kailangan yung grades, nakalimutan. Transcript mo ay for board exam. Kasi may transcript na pang abroad. Kailangan kukunin mo yung transcript mo. Ang purpose for board exam. Yun ang ipapasa mo sa PRC tsaka grad pic mo. Kaya ako, meron akong NOA. Magre-review na lang. Sa review. Ang akala ko dati, nung time na yun, pag nag-board exam, pag nag-first take, makakapasa agad. Yung parang matsambahan mo ba? Carry ko to, first take ko, baka matsambahan ko, ganun. So, nag-review ako dito sa kung saan patok na review center, dun ka di ba? Saan ka nag-review? Diyan sa sa take 1, kay Dr. Aquilus. Saan yan? Sa Lung Center of the Philippines. Yan. Commute ako noon, EDSA. Sakay ako EDSA, bababa ako ng ano yung kanto, yung mall, sa kanto ng circle. Ano yung mall yan? Chenilyn Mall. Yung sa kanto ng circle, sino mga taga Quezon City dyan? Diyan ako bababa, tapos sakay ako ng jeep. Anong mall? Quezon Ave. Quezon Ave ka bababa. Hindi Fisher. Hindi Trinoma. Sa Quezon Ave Station. Bago mag Quezon Ave pala. Hindi Walter Mart.
Serin. Centris. Yan, Centris. Diyan ako bababa. Tapos, sasakay ako papuntang Lung Center of the Philippines. Centris. Very good. Okay. Ano yun Sabado, Linggo. Saturday, Sunday ang review. Okay. Pasok si bakla. Ang dami namin estudyante. Nung time na yon, ang review ay nasa 13,000. Pero installment ang bayad. Si Dr. Aguilos ang nagtuturo, tapos yung asawa niya ang sisingil. O yung mga hindi pa nagbabayad, yung mga keme-keme, bayad na kayo, pang ilang meeting na natin to. Umaari ba kayo sa malalaman? Ganun. Kaya ako si review, ganyan. Then, yung classmate ko, ito, putang ina to, si Beth. Pag nagre-review kami, si Yossi. Sigarilyo. Alakas manigarilyo, te. So, nahawa ako. Kasi parang ang isip namin, pag nagnigarilyo kami, papasok sa isip namin yung mga pinag-aralan namin. Yossi kape. Kasi dyan na, may mga coffee dyan sa gitna ng Lung Center of the Philippines. Nahuli kami ng ng proctor na naninigarilyo. Sabi sa amin, Doc, common sense naman. Lung Center to. Si Yossi naman kayo. Bakit naman kayo naninigarilyo dito sa Lung Center? Lung Center nga, Dapat doon na lang kayo sa Children's Hospital o kaya sa Heart Center of the Philippines. Mag-Yossi kayo dito sa Lung Center. Kaya nga feeling ko ganun na rin talaga ako mambardagol kasi nababardagol na talaga ako dati na putang ina mo, Bit, bakit naman tayo naninigarilyo dito? Para ka naman sira ulo. Di mo na naisip Lung Center to, nahuli tayo naninigarilyo. Nahiya ako. Naula hindi na ako umatin ng review. Hindi ko tinapos. At saka wala na rin akong pambayad. So, dapat sa kidney center tayo. Bawal po mag-Yossi, Doc. Nasita din kami doon Oo nga. Talaga, syempre naman, no? Ako si Take na lang ako ng kahit alam kong hindi ako tapos. Parang tibay na lang at lakas ng loob. First take ko ng board exam. First day ng board exam. Kasi 3 araw First day, ang hirap ng mga subject, yung mga putang inang yan, mga general anatomy, biochemistry, microbiology, mga medical subject. Medical subject ang mga exam. Feeling ko, wala akong nasagutan. Wala akong naintindihan. Sabi ko, ba't ganun? Ba't ganun ang eksena? Parang babagsak ako, tiya. Anong nangyari? Yung ginawa ko, kasi ayoko bumagsak Kasi mahal. Pupunta ka na naman sa Manila, wala namang review center dito sa Cavite. Sa Manila lang may review center. Ang ginawa ko, pinuntahan ko yung school namin sa UE. Si Dean, sino yung mga taga-UE dito? Close ko yan Ano ba yan? Close ko yan si Dean Luciano. Hi Doc, kumusta? Okay lang naman Doc, hello. Close ko yan si Dean Luciano. Dean siya ng school. Pero maraming natatarayan doon kay Doktora Luciano. Pasok ako ng UE. Pagkapasok ko, nakasalubong ko si Doktora Gutierrez. Oral path. Sabi niya, parang nagtaka siya. Uy, Bugayo, anong ginagawa mo rito? Sabi ko, kakausapin ko si Dean. Anong kakausapin? Board exam na. Ako si Akya. Tapos sabi na, yung sa Dean, sabi, ano pong kailangan niya kay Dean? Sasabihin pa sa guard. Ba't ko kailangan sabihin sa'yo kung anong kailangan ko sa Dean? Kakausapin ko di sana hindi na lang si Dean ang hinanap ko. Dapat yung guard na lang. Parang gagaw ka rin tinalak-talakan ko yung guard. Kasi nga, may kailangan. Close ko yan si Dean Luciano. Dean siya ng school. Pero maraming natatarayan doon kay Doktora Luciano. Pasok ako ng UE. Pagkapasok ko, nakasalubong ko si Doktora Gutierrez. Oral path. Sabi niya, parang nagtaka siya. Uy, Bugayo, anong ginagawa mo rito? Sabi ko, kakausapin ko si Dean. Anong kakausapin? Board exam na. Ako si Akya. Tapos sabi na, yung sa Dean, sabi, ano pong kailangan niya kay Dean? Sasabihin pa sa guard. Ba't ko kailangan sabihin sa'yo kung anong kailangan ko sa Dean?
Na, kakausapin ko nga eh. Eh di sana, hindi na lang si Dean ang hinanap ko. Dapat yung guard na lang. Parang gagaw ka rin eh. Hindi na tinalak-talakan ko yung guard. Kasi nga, may kailangan ako kay Dean eh. Di ba? Ako naman si Pasok Entrada, kay Dean Luciano. Hello ma'am. Anong bugayo? Kumusta ka na? Ganyan, Chanel. Board exam namin. Day 1, katatapos lang. Bukas dito. Anong ginagawa mo dito? Dapat nag-aaral ka. Andito ako ma'am kasi manghihingi ako ng leakage. Ano? Leakage ma'am? Nababaliw ka na ba, bugayo? Anong leakage ang hinaan mo? Kasi dati, hindi naman sa pagkala, ang laging nagtatap kasi UE, na parang naakusahan kami sa UE na may leakage kami. Na kaya nagtatap ang UE kasi may closed door review. Oo, na doon sinasabi yung mga sagot. Nandito po ako man para humingi ng leakage. Michael, walang leakage. Ano ka ba? Sira ulo ka ba? Ano pinagsasabi mong leakage? Gaga ka. Sabi mo, ha? Wala ba, ma'am? Kalat na kalat kaya yun. Tangina si Bugayo pumunta sa school lang hingin ng leakage. Oo, wala. Ang dapat mo lang aralin, Bugayo, Michael, yung mga margins. Kasi prosto yan eh, si Dr. Luciano. Nagtuturo yan prosto. Kaya yung tinuro niya prosto. Aralin mo ang gold, lalabas yan. Aralin mo ang amalgam, yung mga asda, ganun, keme-keme. Yung mga sukat ng margin, pag preparation ng fixed bridge, yan ang aralin mo. Para leakage, para ka namang tanga. Ay, ganun ba? O sige. Napahiya ang bakla. First take ko to ha, first day. Second take, third take. Bala ko mangopya. Mangopya ba? Kasakatabi. Pero imposible naman mangopya kasi set A, set B. Tinitignan ko kung yung school ba, tinitignan mo, kukopya mo UP. Hindi. Kasi ang UP, 100% sila lagi. 100%. So, titignan mo muna na University of the Philippines, Manila. Ayan, pwede yan. Kaso, ang siste, kung anong set. Baka taga-UP nga, pero magkaiba naman kayo ng set. 'Di ba? At saka, nakita ko lang yung hindi ako makadungaw ba na. Kasi si shade ano ganun, A, B, ganun lang naman. Hindi ako makakopya kasi may pulis. May pulis sa likod. Doon pa tumambay ang IC policeman. May pulis talaga na nagbabantay. Kasi sila yung nagdadala ng exam. Kaya wala talagang leakage. Bantay ng mga pulis ang examination paper. So, si police. hindi ako makakopya, me. So, anong nangyari? Bagsak talaga. Bagsak ako first take ko. Plangak. Second take. Andiyan ako sa top rank. Yan na top. Ginigas na nila ako dyan eh. Speaker na ako dyan sa top rank. Hello sa mga top rank kay Mr. Manalang. Nurse kasi yan, si Sir Manalang. Ngayon nagde-dentistry na siya. Oo. Nagkakilala kami na ang galing magturo. Oo. Hanggang ngayon nare-recall ko pa rin yung tinuro niya about thymus, na hindi talaga yan yung thymus natin. It's parang ano tawag to? Isa yan sa ating mga panglaban against infection. Immune system natin yung thymus na hindi pa tayo pinapanganak. Nasa tiyan pa lang tayo ng mga nanay natin. Meron na tayong thymus gland. Na pagpanganak natin, nawawala ang thymus gland. Yun ang ating immunization, yung thymus gland. Naalala ko pa rin hanggang ngayon. Ang galing talaga nung nurse yun ha. Natsikahan kami. Ngayon, pagdating ng medical, ang dami ko nalaman sa top rank. Pagdating ng dental, ang mga si teacher ko, ang mga prof, mga taga-UE na. Mga prof ko, mga taga-UE, parang, prof ko na sila nung college, tapos pagdating dito sa review, prof ko na naman sila. So, sige, si Aral ako. Nung time na yon, parang ang ginawa ko kasi, pag nakakakita ako ng panibagong libro, ino-open ko. Hanggang sa hindi na ako nakakapag-focus sa isa. Nangyari, anong libro yan? Asda, parang maganda yan, basahin ko nga. Hanggang sa hindi na pumapasok sa isip ko yung mga inaaral ko. Kasi, ang dami ko binubuksan na libro. Ganun din, kasi nga, yung prof ko dito sa UE na mag-aaral lang, self-study. Ganun, na hindi pala dapat. Kailangan mag-focus ka sa isang review. Kung hindi ka talaga nakapag-aral na. Yang top rank, located yan sa tapat ng PRC.
Ngayon, na parang nagkaroon ng issue na puntahan ko kaya yung PRC. Bayaran. Magbayad ako. Oo. Pero hindi ko alam kung sino lalapitan. Kasi parang nagkaroon ng issue na parang magbayad ka ng 800 or 1 million, pasok ka sa top 10. Ganon. Hindi ko alam kung ano lang yon, kung urban legend or something. Parang na ano, oo, meron ganun talaga, pwedeng bayaran yun sa PRC. Hindi mo naman alam kung saan lalapit. Tapat na kami. So ako na, wala tayong malalapitan, me. Wala. Pag bumagsak ka ng board exam, pupunta ka dun sa office. Ngayon, nakalagay lang doon, PF. Para nagkaroon kami ng hint ba na pumapasok to sa isa, hindi sa pagiging mandaraya. Nahihirapan na kasi ako mag-aral. Matanda na rin ako. Pangatlong kurso ko na to. IT ako, edu, tapos itong dentistry. Na pagpunta ka doon, i-clear mo ba siya na P or F took the board exam in 2018, 17, P or F lang nakalagay. Tapos parang naisip ko, putang ina, isang letra lang pala yun. Ilalagay lang P or F. F. Failed eh. Failed ako eh. Papalitan lang pala. Parang nagkaroon ako ng idea na baka pwedeng bayaran ng PRC. Wala ako nalapitan. Akala ko lang. So, kung pumunta pa ako Cebu, alam mo sa Cebu, Simala Church, nakakapasok pa niyan dati, ngayon hindi na eh, di ba? Doon ka lang sa labas. Ang kandila sa Simala Church, pag kukuha ka ng board exam, kulay green. Eh magkano yun? 200 tatlo. Sibili ako 5. 1,000. Puro green. Sisindihan ko sa Manila. Dami kong kandila. Tapos, patasa. Kailangan magpatasa ka daw sa ano, sa matalino. Ayan, tatasa na. Oh my God, patasa. Then, second take ko, bagsak na naman. Bagsak naman another. Talaga naman. Kinantot talaga ng malas di. At ito pa, sabay ng pagkabagsak ko, iniwan ako ng 4-year relationship ko na jowa. Nakahanap ng iba. Kasi nag-dorm na ako. Kakaaral ko sa Manila. Pinagpalit niya ako sa babae. Kaya talagang ang bagsak talaga ng kalungkutan sa akin, talagang mapapatulala ka na lang talaga. 4 years yun relationship namin. Siya yung nag-push sa akin na makagraduate ako. Tapos siniwalayan ako. Kasi ang rason niya, wala na akong time sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng ibang karelasyon. Na ako ay nag-aaral ako. Utang ina mo naman. Nag-aaral ako para sa atin to. Para gumanda ang buhay natin. Ba't ganun? Pinagpalit mo ako. Yun. Actually, nung time na yon, naghahanap ako ng dorm para kasi sabi ng ko, wag daw akong titigil. Huwag kang tumigil. Hindi ako tumitigil. Hanap pa rin ako ng dorm. Naghahanap ako ng dorm sa Manila. At the same time, nagmamakaawa akong balikan niya ako. Sabi ko, itry natin uli. I-weigh ko na ang mga consequences na kung hindi kita nabibigyan ng oras, maglalaan ako ng oras sa'yo para balance ba. Wala. Ang sabi niya, nakakuha na kami ng bahay. Magli-live-in na kami. Oh. Iyak talaga ako, Naiyak talaga ako. Teka lang, CR lang ako. Naiiyak ako tsaka naiihi.